Okay. Tatawa ko sa phone case. Asan? Ay, phone Ba't may case. phone case Ay, dyan? parang, wait lang. Ano ba? Sige, yung phone case. Save Save or or splurge? Phone case? Sige. Sige. Sa phone case, ano ako? Save. Hindi Save. ako mahilig kasi sa phone case. Mm. So, actually, yung phone case ko na ginagamit sa phone ko, sa kapatid ko yun. So, si Sai kasi, mahilig siya bumili ng iba't ibang kulay at ibang design ng phone case. So, kinukuha ko lang sa kanya. Mm. Pero ako, hindi ako mahilig talaga sa phone case. So, siguro, save. Save. Hindi ako ganun gumagastos sa phone case. Kasi, Oo. ewan ko, hindi ko lang siguro ano. Pero although gusto ko sana na bumili ng phone case na may magandang design. Kaya lang, Hindi hindi ko ka siya yung parang, ganun kagusto to the point na bibilin ko siya. wala ka sa level na nagko-collect ka. Wala naman. Wala pa naman. Same. Basta maayos yung phone case, Nagagamit. okay na yun. Hindi na kailangan siya palitan, ganyan. Unlike, Kahit nga madumi na eh. Ayun na, madumi na oh. unless, like, halimbawa yung phone case na yun, may safety features, talagang mapapabili ka, pero Oh, yeah. pang matagalan na yun. Oo. Yung Oo. quality na talaga. Pero Natawa yung lang ako sa phone case. And Phone very case. unusual kasi. O, sige, next. Entertainment. entertainment. Ito, Go. concert tickets. Wait lang, pag-iisipan kong mabuti. Save or splurge. Save or splurge? Concert ticket. Parang mix of both again. O, parang may times kasi na parang gusto mo na lang i-save na lang yung pera, tapos abangan mo na lang siya sa mga digital platforms. Ganyan. Siguro nung mga nakaraan kasi nag-concert tayo eh. So, Yeah, ano for ba? our first concert Ikaw ba? together. Ano ba sa'yo? Sa akin, Di ba parang ang hirap? hirap. Pero siguro, Hindi kasi siya yung typical na ako, hindi siya yung typical na paglalaanan ko on a regular like basis. Kahit pa na halimbawa, inahangaan ko tong grupo na to or itong tao na to or itong band na to, ganyan. Parang ano pa din, hindi ako ganun kabilis mag-splurge. Kasi siguro coming from the perspective of someone na hindi fan ng kahit sino. Parang andun ka sa point na ma-appreciate or hahangaan mo yung isang tao or yung isang grupo, yung pinoproduce nila na art, ganyan. Pero not to the point na parang maglalabas ka ng pera parang makita sila or marinig sila. Siguro yung first concert kasi na inatinan namin together is a Christian concert. So parang hindi ka na lang nandun para lang pakinggan yung music. But ang binayaran mo talaga dun is yung experience talaga na makapag-worship ka along with so many people. And grabe rin yung experience na yun kasi kahit na umulan, naramdaman mo talaga yung presence ng Lord and nakapag-worship ka talaga. Yes, So more than grabe the yun. band or yung more than the artist na nag-perform doon, na nag-worship doon, ang pinaka-balik talaga sa akin doon is yung experience talaga to worship. So more on ganon. Pero on a secular angle, hindi ako ganun ka talaga naglalabas talaga. Like, bibili ka ng merchants nila, ng mga product. Hindi ako ganun. Pero naman sa mga tao na ganun. O si Shanice kasi mahilig Bibili talaga siya, ganyan. Pero sa akin lang personally, parang mas more on save talaga. Save Than splurge. Sa akin, both. Kasi kapag naka-attend na ako ng concert niya once, hindi naman ako yung repetitive na, attend ulit ako. Uy, may concert siya dito ulit. And Abangan hindi naman mo. ganon. So, sa mga ganong part, save ako. Like, pagka nakita ko, or like pag nakita ko na tong tao, artist na to mag-perform in person, whether sa concert or hindi na ako nagpa-purchase ng concert ticket niya. Pero ngayon kasi meron akong pinag-iipunan na concert. Biglang ganon? Pag sasabihin?
Meron akong pinag-iipunan na concert Anong concert? na paparating pa sa matagal pa namang panahon. 2030 ata, ito, 2028. Ano? Concert ng, gusto ko pumunta kasi ng concert ng 17. Okay. So kasi for so many Naalala times ko. na lagi sila nagpupunta ng concert dito, 17. laging hindi... Andyan ba ba yung kay Mingyu? Yes. So, gusto ko sana na pag kumpleto na sila, kasi nakahayato sila ngayon, pag kumpleto na sila at mag-concert ulit sila dito, gusto ko nang bumili ng ticket na. So, nag-iipon ako para doon. Yun yung nilulook forward ko siguro Yeah, yan na kasi yung mga concert. bagay na kahit once in a lifetime, parang gusto din namang maranasan ng kahit sino. Yeah. Ayun, kaya both siya, save and splurge. Pero, hindi naman yung biglaan. Gusto ko pa rin na pinag-iipon. Pero grabe rin kasi may mga concert ticket kasi na pagkamahal-mahal talaga. grabe. Pero may mga concert ticket din naman na affordable lang. Hmm. Pero nandun yung quality. So, yun yung mga Yes. after ako siguro. Ganyan. Quality. Oo. Yung ano lang, hindi ka masyadong aaray. Ganyan. Ito nga 'di ba may concert ang BTS? Yeah, kasi ano dun ang ano ko naman dun, si V, si Taeyong. si Pero Taeyong. hindi nga as in sobrang fan. Pero nung mga kasagsagan nung mga panahon nila, I think 2015, 2015, 16, 17, 18, ganyan. Talagang lagi akong nanonood ng mga music videos nila. Ngayon ko lang nalaman yan. Oo, BTS. Ah, Ako, BTS low-key, yan. ano Low-key tawag sa fan. kanila? Low-key, lang. Army. Army. Pero hindi as in talagang, as in give talaga, as in fun. Ganyan. So, parang andun ka sa point na parang may desire ka na parang, gusto kong pumunta, gusto kong makita, gusto kong parang, yung childhood, low-key childhood, parang self mo is gustong makita yung band, ganyan. Na Yeah. parang dati sinusubaybayan mo lang. Nai-enjoy kang pakinggan yung mga music nila. Gusto mong makita. Pero kung ganun kalaki yung ticket, parang gusto ko na siya ipunin kaysa ilabas. Yan. Tama. Yeah. Sabi natin, saglit lang, para Oo nga eh. magto-30 Sige, minutes last na, last na yan. Oh, Go. ito, babe. Sa wedding. Ano, grabe naman, save or splurge, huwag na magpakasal, mag-ipon na lang, ganun ba yun? Wedding. Siguro ano ba, ikaw ba yung tao na yung wedding gusto mo, malaki yung budget ng wedding mo, so splurge ka sa wedding, talagang maganda ang setup and all that, madaming bisita, or ikaw yung tao na parang save na lang natin yung pera kahit lang, simple, intimate lang. Ganyan. By the way, dumidilim na rito. Pero sana nakikita niyo pa. Sana nakikita niyo pa. Baka nagulat sila biglang dumilim. Kasi outside to, Yeah, nasa rooftop, kami. nasa balcony. Hindi siya rooftop balcony. So anyway, wedding. Ano ka dun? Actually, ito share ko lang. Baka, lalabas mo, makikita ng nanay ko. Nag-iipon ako. Meron ako. Aray! Sorry. Nag-iipon ka na. Hindi kasi, meron akong inopen na account. So, for 5 years yun na walang gastusan. Yung account na yun, sabi ko, gagamitin ko siya. Mag-iipon ako ng for wedding. Wow! Wala ba? By the way, Grom na guys. kulang, oh. By the way, guys, single pa po ako. Wala pa akong boyfriend. Parang nag-iipon na ako. Ganda yan, tama yan. Hindi kasi, inisip ko kasi, syempre, gusto ko mapaghandaan yung araw na magsisettle down ako, ganyan. So, meron akong Ano yan, inopen for na wedding? For wedding pa lang yun. Wedding, For okay. wedding. Sabi ko, mag-iipon ako. Tapos kinalculate ko, sabi ko, kung ganito yung bibigay ko kada buwan, for 5 years, makakaipon ako ng ganito. So, at least, meron akong, yung Bang the in-over rest. mo na lahat ng gastos. Ayun nga, yung the rest. Lahat-hati pa Doon na din. lang sa papakasalan ko in the future. Wow. Kaya, kasi naman siya, sana nag-iipon na rin siya. Or, Insured na sila. Huwag ka na mag-alala. Dumating ka na lang sa bigyan mo na buhay lang ako niya. ng sing-sing. Oo, Dumating sing-sing ka na sa buhay lang. ko, bigyan mo ako ng sing-sing. Mga pati sigsing, ikaw bumili. Wag Huwag naman. Ikaw yung gumastos. Nag-iipon lang din talaga. In preparation for my future wedding. Ang ganda nun. So, ikaw, ang goal mo is talagang to make that day so memorable. You want it to look big. Hindi naman sobrang big.
Kasi gusto ko sana intimate siya na talagang yung mga mapupunta In- doon is someone na connected to us. So parang save and personally. splurge pala yan kasi nagsisave ka ngayon. Oo, pero gastos Pero din for siya that, sana. yeah, for Or that ano. specific moment. Yeah, lalo na Na-reveal. tayo mga babae, no? Nilolook forward natin ang araw na yun. Oo. Na Alam mo, humor ko. kinikilig ako. Alam mo, humor ko nga kay Lord. Sabi ko, Lord, baka akala mo ayoko magka-boyfriend. Gusto ko Lord, ito magka-boyfriend. nag-iipon na. Pero hindi pa ngayon. Hindi ko Baka naman asawa na sinasabi agad ang ibibigay sa'yo kasi ay Pero hindi pa naman ngayon. Pero ni-humor, pinagpe-pray ko na kasi yun kay Lord. Kasi nga, lagi ko sinasabi sa kanya na baka akala ni Lord, hindi ko gusto kasi hindi ko sinasabi sa kanya. So ngayon, sinasabi ko na sa kanya. Everyday, sinasabi ko sa kanya. ang ganda nun, babe. Yeah. Tawa ako. So, sa Nahiya ako magiging, bigla. andito na ang bridesmaid. Yes. Hindi ka bridesmaid, babe. Maid of honor. Wow! Ayan may recorded yan Maid of Maid of honor, honor na guys. Wala nang reserve na yung Ito, spot. maid of honor. Ito yung groom. Kita niyo yung Gusto layo ko tayo niya. na lang yung nandun sa tapat ng Tayo, Sobrang sorry po. Okay, anyway, yung wedding. Ikaw, babe. How about you? Natuwa ako dun sa part na nag-iipon ka ngayon for the wedding. Kasi kung ako naman ay magkakaroon na talaga ng full-time work and nag-earn na talaga, may plano rin ako mag-ipon. Pero sa maternity. Oh, Kasi 'di ba pag nag-asawa ka, magiging nanay ka. Oo. So as a career woman, parang iniisip ko ngayon na preparation. parang, syempre ano na yon parang pag naging nanay ka, magbubuntis ka, tapos kailangan mong alagaan yung bata hanggang sa, Yes. ayoko kasi siya na parang iwan na baby pa lang, tapos nag-work na yung Oo. nanay niya. Gusto kong maging hands-on, Hands-on. sa pagpapalaki ng anak. Naka-maternity leave ka ng 3 months. And then, I mean, 4 years. magre-resign ka sa work mo. Or like, magte-take ka muna ng maternity leave bago ka mag Hindi, parang gusto ko na mas maging hands-on sa pagiging magulang. So, if it requires me talaga na, as To quit. in, mag-quit muna sa job. Pero andun pa din yung nag-aaral ka, may side, may mga Nag-upskill ka pa sidelines rin. ka, nag-upskill ka pa rin, ganyan. Pero gusto ko maging hands-on. Pero kasi, yung earnings mo doon, hindi ganun ka-stable. Yes. So, parang ako, gusto ko, pag able na ako to earn talaga, gusto kong pag-ipunan yung, tawag ko doon, maternity. For years, ganyan. Let's say, good for 5 years, ganyan. Panimula, 5 years. Secured ka, na kahit na hindi ka magtrabaho for like several years, meron ka, secured ka, ganyan. Parang yung thinking mo lang asawa no? Nanay ka lang. Ikaw na Asawa? magpapalaki mag-isa. Diba, for myself lang, ganun. Siyempre, ayaw mo. Magamit ko yung pera for business. Yes, tsaka kasi, very career-driven kasi din siya. So, Grabe naman yung very career-driven. And I mean, alam niya yung goal na gusto niyang patunguhan sa career niya. So, it's important na talagang kasi pag biglaan, hahanap-hanapin mo kasi. Pero pag prepared ka kasi, ma-ready mo yung sarili mo. Ang tawag ko lang sa kanya is maternity, parang pag pumasok na ako sa motherhood, meron akong sarili kong pera, may savings ako na hindi ako as in fully dependent sa asawa ko. Kasi gusto ko din naman na ma-enjoy niya rin naman ang earnings niya. Diba? Pero syempre, kailangan niya pag-provide sa pamilya naman. Diba? Mga 15% ng sahod niya. Kanya, 15% lang yun. Ganon. So, parang, yun lang, something lang to, personally, yun lang naman din ang take ko. Basta gusto ko lang magkaroon ng ipon for myself kapag pumasok ako sa motherhood. Yeah. Ganon naman siya. Pero, tawag ko sa kanya, intended siya for that. Pero, I believe marami siyang pwedeng maging purposes. Pwedeng maisip ko mag-business. Yeah. Ganyan. Marami siyang pwedeng paglagyan. O kaya kung gusto ko, kung hindi ko naman siya kakailanganin by that time na maging nanay na ako, pwede ko siyang mas ipunin ng ipunin, mas mag-invest sa mga properties. So gusto ko lang na kapag nagkapamilya ako, secured, na talagang na-establish mo Stable. siya. So, more on nandun na sa pagpapamilya. So, sa wedding, doesn't have to be so grand and so big. As much as possible, simple lang, ganun. As long as, confident ka naman and you're blessed enough na rin naman na talagang pumasok ka na doon sa
pag-aasawa talaga. Doesn't have to be na grand talaga. Pero kung loloobin ng Lord, 'di ba, na ganun yung ano ng wedding mo, mas marami kang mai-invite, mas maraming makaka-witness ng kasal mo, ng isa sa mga special moments sa buhay mo. Why not? 'Di ba? Pero kung ako, mas pipiliin kong mas mag-save sa Wedding. family. Ay, sa family. Yung wedding, pwede din naman. Pero, yeah, kung meron akong option to save to have a wedding na grand talaga, go. Pero mas ang priority ko is to save natin talaga For family. for myself bilang nanay. Yeah. Wow. Maganda yun. siya. Kasi may, yung wedding din kasi, depends kasi siya sa kung ano yung, kasi meron talaga mga tao na gusto nila ng grand, meron gusto intimate lang, meron gusto simple lang, di ba? So, it depends. And ang mahalaga naman doon is secured and stable pa rin kayo after the wedding. Kasi, Yes. syempre, yun na yung, yung challenge after the wedding. Kasi, syempre, na kayo na talaga mag-handle ng finances together. So, mas maganda na prepare din kayo after the marriage. Hindi lang yung, after the wedding, di ba? Yes. It's good na ibigay natin yung best, mag-all out tayo sa wedding as long as merong nakasave for future purposes kagaya ng sinabi mo kapag nagpamilya na kayo, kapag nagkaanak na kayo. Kasi syempre mas maganda na stable pa rin kayo during those times. Yeah. Diba? So maganda. Kaya it's important talaga to handle your finances responsibly kasi kahit ngayon pa lang kasi magre-reflect to sa future. Yes. So ngayon pa lang, dapat matutunan mo na slowly kung paano mag-handle ng finances mo. Para pagdating sa future, alam mo kung paano mo siya i-handle. Kahit mag-transition ka ng season, Yes. alam mo kung paano mo i-handle yung finances mo. Kasi hindi lang siya for now, magagamit mo talaga siya in every season of your life. Yeah, that's true. And to clarify, not to bypass din naman the role of the husband. Kasi ano talaga yan kailangan maging provider din talaga sila, 'di ba? Not to bypass them or to parang say na, oh, may ipon ako, wag mo akong ganon. Minsan kasi pride na lang eh. And yun yung something na pinapaayos ko sa Lord, na hindi maging ganon yung projection niya kung bakit ako nag-iipon. It's just that, alam mo yun, gusto mo lang din na pag dumating yung time na yun na magpa-family ka na, secured ka. Yes. Yeah. And insured and secured. Diba? So, ayun lang naman. The husband should still be a leader and provider sa household. Yes. Doesn't mean na may ipon kami, ay kami na lang. Diba? Ano lang yun. So, ito ay pagpapahiwatig lang din naman na ang mga future husband namin ay kayo mag-alala, we're being secured naman din. Hindi lang kayo ang secured. Diba? Hindi lang kami ang gagaan ng buhay. Gusto din namin pagaanin ang buhay ninyo. So, ayun. Nag-explain. Gusto namin pagaanin ang buhay ninyo. Oo nga. Ayaw lang din Pero namin, syempre mag-provide kayo. Oo. Oo. That's the role. Yung role nyo, huwag kalimutan. Ha? Yun lang. ang pera ko ay pera ko, ang pera mo ay pera ko. Yun. Ganun pa din ang rule. Walang, medyo na-modify lang namin. So, double income, kumbaga. Oo, ganun. Anyway, grabe sabi natin, short lang. Short na, abot na ng 30 30 plus minutes. So, yun lang guys. Thank you so much. Sana nag-enjoy kayo at sana mas lumawak yung pagkakakilanlan nyo sa amin sa usapang pinansyal. Oo nga eh. Ano kayo magiging impression nila sa atin? Hindi kami magastos, guys. Sadyang nag-iipon kami para gastusin sa isang araw. Justifiable ba yun? Pero, siguro next time yan din, ang maging bonding naman natin is, saan nga tayo mag-i-invest? So, kaya natin lalagay yung pera natin, natutubo siya, magkakaroon siya ng dividend. Oh, dividend, grabe. Natutunan ako sa word ko talaga. Grabe. Anyways, so thank you guys for watching On The Bright Side. Hindi pala tayo nag-introduce kanina. Wala na tayo nag-i-intro. Kailan na naman nila na yan tayo. Thank you guys. Sana nakikita niyo pa kami. Sana nakikita niyo pa kami. Sa madaan Nabutan na kami ng dilim dito. Yes, pero maganda pa rin ang paligid. Yes. So, bye guys.